Maulan man, maputik man, matarik man, mahirap man mga kabayan, go ahead ang team para maipaabot yung ating delivery ngayon. Kay mga kabayan, sa hapong ito, tayo ay bababa na naman. Lulusong na naman tayo mga kabayan sa napakahirap na daan. Sponsor from Ate Des. At Ate alam niyo Des. po, Nay, aba, talagang Marunong ko sa bayan doon sa asyanda. suot-suotan ni tatay talaga. Baliktad siguro. Baliktad naman. Yan, makan yan. So magandang hapon po muli sa ating lahat. Isang maulan na hapon po mga kabayan. Ay sa bagay, mula pa kaninang umaga hanggang ngayon walang tila ang ulan mga kabayan. Ambon, tapos lalakas bigla, na kaya mahirap ang daanan. Pero go pa rin po tayo mga kabayan. Kasama natin ngayon si Nanay Latundan and Papaya. Hi! Oh, hi tayo So ayan, kasi uuwi kami ngayong mga kabayan kasi galing na kami sa kanilang taniman at super saya nila mga kabayan sa bit-bit nating regalo, no, na malaking tulong po dito sa kanilang taniman po mga kabayan dahil alam naman po natin mga kabayan kung gaano sila kasipag dito. Nakita naman natin yung taniman nila, yung dinadamuhan po nila na ang lawak-lawak nito mga kabayan. Super lawak, grabe. Hindi mapapantayan ang kasipagan ni nanay at ni tatay po dito sa kanilang taniman mga kabayan. Nakakatuwa. Grabe. So, ngayon, pahinga tayo muna at pupunta muna tayo doon sa bahay. Wala talaga silang ibang bahay mga kabayan. Yun talaga ang bahay nila. No, wala na silang ibang bahay. Talagang wala silang bahay mga kabayan. No, talagang ito lang. No, wala. Hindi gaya ng iba na kahit papaano may kubo sila dito, may kubo din po doon sa baryo. Sila ito lang talaga mga kabayan. Halos lahat naman. No, kaya pagsapit din po ng tag-ulan ay kawawa din po yung kanilang tahanan. Hindi alam kung saan po pwesto para lang makatulog, no, na hindi mabasa sa ulan dahil tumutulo din po yung kanilang bahay mga kabayan. Pagod ka na nga sa trabaho, no, hindi ka na nga nakapahinga. Ang pahinga mo lang is sa gabi. Pero pagdating ng pahinga sa gabi mga kabayan ay hindi pa makatulog ng maayos dahil tumutulo ang bahay ni Nanay Latundan and Tatay Papaya po mga kabayan. Ako na ang nagbansag na Tatay Papaya kasi meron ng Latundan, so Papaya naman, diba? Ay, Diyos ko. Ate Des, pupunta ka rito, bibigyan kitang papaya, bibigyan kitang din. Makaabot ka rito, marami pa. Kaya pumunta ka rito. Gusto kitang makita. Dahil nagpapasalamat ako sa binigay mong mawer. Pinakinggan ng Panginoon ang dasal ko. Kaya salamat. Nay, bango. Pang ano to sa manok? Bangus. Sarap din sa manok. Bangus. So ayan po mga kabayan, ito po yung tinitirhan at inuuwian ni Nanay Latundan and Tatay Papaya po mga kabayan. Dito sila. Ito yung pinuntahan ko noon nung unang-una na makita po namin sa mga kabayan. Ito yun mismo. Yung bahay nila na nadatnan ko noon na medyo maayos pa, no? Ngayon po mga kabayan ay talagang bumigay na, ay talagang hindi na po nakayanan, no? Marupok na po talaga at kailangan na po ng konting renovation po mga kabayan. Siyempre kapag natutulog sila dito mga kabayan, kita naman natin, tulo doon, tulo dito, tulo doon. So maghahanap sila ng pwesto kung saan sila pwedeng humiga
No, siguro mga kabayan, feeling ko tatayo na lang sila or uupo na lang sila sa tabi para lang talaga sila makapahinga. Kasi nakita natin at nasaksihan natin ngayon na tag-ulan at puro tulo mga kabayan. May kapirasong walang butas, may kapirasong walang tulo, pero lahat po yan mga kabayan nandyan. At nakikita naman natin basa. Ayan. At unti-unti na rin na tudurog ang sahig dahil natutuluan ng tubig ulang mga kabayan. Ayan no, dahon lang po yan. Ayan po, lahat ng saging mga kabayan. Ayan po, di ba? Katawan ng saging, binalatan, ito po yon nilagay dito. Kaya napaka rupok na po mga kabayan. Ayan po kung gaano karupok mga kabayan. Ganyan na po siya. At dito naman po mga kabayan, dito siguro. Saan po kayo natutulog, Nay? Katulad nito, umuulan. Dito. Dito banda. Sa walang tulo, dito kayo. Dito naman, Dito. dito. Kumbaga, tagi-isa kayo. O yung dalawang Pwesto. Dalawang lalaki dito. si Dunggalo sa Kasibada. Paano to? Dito rin. Yan. Ay Madaan ng tulo. talagang butas-butas na rin mga kabayan. Kasi lahat ito mga kabayan, ang bubong nila ay yari sa balat ng saging. And then, alam nyo po, nung unang punta ko dito, ako'y natuwa, nagandahan sa bahay ng mga kabayan. Kasi nga, mahilig nga ako sa mga native house, no? Sa mga native kubo po mga kabayan. Mahilig ako, tuwang-tuwa ako pag meron ko nakitang bahay na kugon. Kasi dyan din ako namulat mga kabayan, bahay na kugon. Kaya tuwang-tuwa ako kasi malamig, no? Natuwa ako kasi although makapal, maganda itong pagkagawa nung unang-una, no? Maganda ito. Walang tulunay, maganda yung pagkagawa, walang init. No, napunta ko dito summer. Kaya lang medyo matagal-tagal na, siguro nasa mga almost 2 taon na rin po mga kabayan. And then pagbalik ko rito, ganito na, hindi pala siya tatagal. More or less yung buhay ng balat ng saging ay 1 taon mahigit, more or less 1 year lang. Ganun po kabilis masira yung dahon o balat ng saging po mga kabayan. So ayan. O nasaan yung kape natin? Ya. Aya. Ayan. Mapali. Mapali ya. Ano? Matanda. Matanda. Ayan. Aray. Kikam. Okay. Mahirap. Ang gusto kong hilingin sana daye ni magkabali ta magkahirap kaya na sana daye hilingin mo yahata yahilingin ko kamo amon ako ta magkairo tamang kaikit mo yagibak-gibak yabahay ko hun aing kainin ning kuntin tirahan sana dayi pakinggan mo yahiling ko kamo kay Ate Lore wag sana magsawa ya tumulong
sa maraming katutubo. Dahil kay Ate Lore, inya pagmalaki namin si Ate Lore. Dahil kahit na parating ang ulan, dumating din sa katutubo. Kahit na mahirap ang daan na dinadaanan ni Ate Lore, kahit na madulas, litinin akyatin ni Ate Lore upang makita ang katutubo sa bundok ng Kisangke. Makikita ninyo ang kahirapan namin sa bundok. Apong Ginoo, matignan mo ang bahay ko upang hilingin ko kay Ate Lore, sana bigyan akong gagawin ng bahay. Maawa kayo sa katutubo, sa walang titirahan. Kahit kung saan matutulog kung gabi, sana pakinggan mo ang hilingin ko kay Ate Lore. Nakita niya ang bahay namin na butas-butas, kung saan ka matutulog sa walang tulo. Nan mo ang tulo sa bahay namin, sana maawa ka sa amin nagmag-asawa. Kaya tignan mo ang bahay namin. Hindi namin alam kung saan kami matutulog kung gabi. Kaya tignan mo, dito kami matutulog. Kahit nasaan kami uupo, puro pa rin tulo. Kaya sana dahil pakinggan mo ang i-request ko. Ang gusto ko, dahil tignan mo kung saan kami matutulog, pagtiisan namin ang tulo. Tignan mo, kaya sana tignan mo ang katulugan namin. Kahit na mababasa kami, pagtiisan namin dahil wala kaming gagawin ng kubo. Kaya naray, hilingin ko yung tulungan mo akong upang mayroong kaming igawang bahay sa bundok. Awa kaming dalawang lakay ko, dahil wala ng katulugan. Sana pakinggan mo ang i-request ko sa
naghintay, maawa kayo sa amin na walang katulugan. Ano po yan, Nanay Katuldan, yung kanta nyo? Ano ba yan? Request o parinig? Request. Request Talagang request talaga, hindi lang talaga parinig. Request ng ero. Request ng ero. Sana. Ero? Ero. Yero? Ero. Yero. Sige po. Paano pag halimbawa, merong mabait at mapagmahal na very generous sponsor, pag nabigyan tayo ng yero, sino po ang gagawa ng bahay? Kasi, sabi ko nga po mga kabayan, hindi na talaga ako magpapagawa ng bahay. Last na lang yung kay Bayaw. Kaya lang, nakita ko na naman itong sitwasyon at yero lang naman po ang hinihingi ni Nanay. Kanina, narinig natin yung dururo niya. Talagang yero. Wala na siyang ibang hinihiling. So, paano po yung tayo halimbawa kapag mabigyan namin kayo ng yero, sino po ang gagawa? Kasi yero lang po talagang ibibigay namin, plus pako, no? Ganyan. So, sino po ang gagawa? Marunong po kayo. Tapos, mga kasama nyo po yung mga anak ko, mga manugang ko. Okay. So, ayan po mga kabayan. Ang problema lang po natin dito, halimbawa, pag nadala na natin dito, syempre, marami na mading hahakot. Nandito yung mga manugang at anak. Ipaakyat natin doon. Halimbawa, pag nakabili na tayo, ibaba nila dito. Basta magbigay lang tayo ng yero, tapos yung pako ng yero, yung umbrella nail. Kasi marami naman silang kahoy dito, walang problema. Sa kahoy, walang problema. So, yero lang po talaga para hindi maya-maya na magpalit sila ng balat ng saging, mga kabayan. So, yun po yung kahilingan ni Nanay. So, unang kahilingan po ni Nanay at ni Tatay, nabigay na po natin. And then, itong pangalawang kahilingan niya na magkaroon sila ng yero. Siguro mga 10 yero, pwede na po yun. Malaki na po yun kasi dalawa lang sa ni Nanay. Kahit mga 10 yero or 12 na yero po mga kabayan, magkano ba ngayon? More or less, depende. Nasa 700 plus ang isa. Or 600 plus, more or less 700 plus ang isa ng yero. Katamtaman, hindi siya manipis, hindi siya makapal. Sakto lang. Yun po yung binibigay namin at binibili namin sa mga katutubo nating pinapagawa ng bahay, mga kabayan. So, more or less, nasa 700. Kung 10, 7,000 kaagad po yun. Kung 12, no, ay more or less nasa 10,000 din po yung mga kabayan plus yung pako pa, mga kabayan. More or less 10,000 nasa 12 na, or depende sa haba. Siguro yung 8 or 10 yung haba ng yero, mga kabayan, okay na po yun. 12 piraso na jess ang haba, no? Or 10 piraso jess ang haba plus pako. And then, ihatid natin dito. May awang Panginoong Diyos at pakinggan yung ating kahilingan ni Nanay Latundan and Tatay papaya na lang para madali. So, nakita naman natin, ayan, 'di ba? Minustra ni Nanay kanina kung paano sila. Sabi niya, naiintindihan ko dun sa kanta niya, sana daw mabigyan siya sa kahilingan niya na magkaroon siya ng yero, mapaayos yung bahay niya dahil sa hirap ngayon na merong tumutulo. Kahit daw tumutulo, mga kabayan, natutulog pa rin sila katabi ni Tatay diyan, no? Kung saan yung walang tulo, doon sila minsan uupo na lang daw sila. Yung mga ganon-ganon. Yung mga naiintindihan ko kanina sa mga kinakanta niyang dururo, mga kabayan. Pero in fairness mo, mga kabayan, ang galing ng boses ni Nanay. Hindi biro ang magdururo, mga kabayan, na mahirap yun. Mahirap. Mahirap magdururo, mga kabayan, kasi more on mataas, mga kabayan. Pero ang galing niya, mga kabayan. Pinaunlakan pa tayo. Yung pala, hindi lang talaga parinig. Request talaga na sana magkaroon sila ng yero lang naman po ang kahilingan nila. So dinagdag ko na lang po yung pako kung ano pang ibang kailangan nila, mga kabayan. Kasi nga, sabi ko, kung sa kawayan, maraming kawayan. Kung sa mga kahoy, maraming kahoy dito. Walang problema. So, yero lang po talaga ang ibibigay natin. So, pag once na merong yero po, mga kabayan, basta bilhin ko lang yon, ihatid ko dito, ipababa ko dito, and then bahala na sila. Hindi na ako problema. Sila na problema doon. Magtayo kung paano nila pagtulong-tulungan yun. Okay? So, maraming salamat po. And manood without skipping ads. Paki-share and likes na rin po, mga kabayan. Maraming salamat. God bless us all. Bye. Salamat po. Salamat. Sana mapakinggan yung hiling ko. Kiss daw kayo, sabi ng ano. Hindi. Yun, makamusmus. Makamusmus. Siya. Kaming mga ita, ayan ang talagang dururo ng mga katutubo. Magaling na eh. Kahit na hindi pumutok ang pinatubo, ganyan din ang dururo.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.